May gabi, maigsoon. Ninigtak na pasalamatan na po na to ang Diyos tungkol kay ang pagkabalo sa kamaturan dili na siya aksidente. Kundi dili plano na sa Diyos nga makabot na to ang kamaturan. Okay. Na ako'y gustong basahon diri nga nisulat diri sa Spiritu Stagna. Niyon siya diri, blessed is he who heeds the words of eternal life. Subulangan day itang gitagaan na itong pagtagad, di ba? Ang pulong na may kinabuhi. Guided by the Spirit of truth, He will be lead into all truth. So, mao ni atong gikinahanglan ang giya sa balang Espiritu sa tibuok ng kamaturan. He will not be loved, honored, and praised by the world, but He will be precious in the sight of heaven. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knoweth Him not. Ingana gyud ang senaryo sa katawan sa Dios. Di ba? May pangutana diri maigsoon. What angels finish the work? Kinsa man nga malununda nga makahuman sa buluhaton. Atong ibaw-an as fundamental of our faith bilang Adventista, ningon diri nga ang SDA Church was established upon what message? Unsa man na-establish ang Seventh-day Adventist? Gikan sa 1844. Unsa man nga mensahe nga na-establish ang Seventh-day Adventist? Nasayod ba ta? Kung unsa na nga mensahe? 3 inches message. Di ba? Oo. So, ang Seventh-day Adventist, kani nga kalihukan, narehistro na ni sa langit sa tuig 1844. Dayon, naibawan man nato nga narehistro po ni siya sa kalibutan in 1863. Pero, ang pinaka-importante gyud ang katong narehistro sa langit. Tungod kay daghan narehistro diri sa kalibutan nga wala narehistro sa langit. Di ba? Oo. So, katong yung issue nato nga narehistro dito sa langit. Daghan pod, according sa inspiration, daghan pod nga nasulat sa basahon sa church book nga wala po nasulat sa langit. Di ba? So, ang pasiguraduhon yun nato dito sa langit. Oh. Wala man ay problema nga isulat ato pangalan po dira sa church book. Wala man ay problema nga marehistro po ta sa kalibutan kay nagtahod man po ta sa panggobyerno sa kalibutan basta dili lang sukahi sa Ginoo. Oh. Ang ato aging foundation nga as a Seventh-day Adventist is a 3 angels message. 3 angels messages. Mao gini ang foundation as a Seventh-day Adventist. Og nasayod ta nga kaning 3 angels messages nga gihatag sa Ginoo is mao ni siya'y humans, mao ni siya'y katapusan nga waling iwalig gyud sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, nganong wala pa man nahuman ang buluhaton karon? Unsa may hinungdan nga naa naman ka ni nato ang mensahe, di ba? Okay. So mao gyud atong tunan karon. Oo. Kinsa man ang nagdala sa 3 angels message karon? Kinsa nagdala? Oo, mao gyud ang ato ang susihon karon. Tungod kay daghan ra bang nag-angkon nga nagdala, di ba? Oh, ato ibutang ang Seventh-day Adventist gyud nga mother kaning atong ginasimbahan. Angkon gyud na siya. Oo. Naapay nang gawas nga nag-angkon gyapon. Kinsa pa man nagagawas kaning reform nga gitawag nila ISDARM. Then na-divide na sila IMS, di ba? Oo. Naapoy nagdalapod nga, nag-ingon sila, nagdalapod silang 3 angels message kanang mga home church. Di ba? Oo. Dayon, ang home church, klase po ng home church. Oo.
Kay daghan man po na sila nagkatag-katag. Pero ginagmay pero katag-katag. Naapoy gitawag nga local conference, di ba? So kung pangutan ano mo na 3 inches message ka po na. Dili na mo yung nga dili 3 inches message. Yung kag Davidian, pangutan ano mo na 3 inches message ka po. Di ba? Dayon, yung kag Davidian, daghang klase nga Davidian. Naay gitawag nga Mountain Dew. Naay Wico. Naay Bishan, naay kinsa pa na napoy uban nga independent nga di na gyud mosimba sa iglesia. Sa Mother Church. Sabbath keepers 3 inches message gyapon na. Pangutan-on mo na 3 inches message pa jud na. Di ba? Ang pangutana daghan man kaayo ang isa ka book spirit prophecy pero daghan man nag-angkon sa spirit prophecy pod. So ang pangutana kinsa man gyud tinuod. Di ba? Mao gyud natong susihon karon sa sumala sa mabasa, sumala sa propesya. Kay dira man gyud ta magbase. Dili nga kung asa ta dapit ang atong pagbati, dili kung asa gyud kung unsay gyud gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo na tuburan sa atong prinsipyo. Mo na tuburan sa atong pagtuo. So naibawan na to nga ang 3 inches messages mao gyud na siya mukaylap sa tibok kalibutan ug mao nay gospel nga and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. So ato na siyang medyo i-summarize gamay or ato nang tagaag pagtagad kanang 3 inches message. According sa Selected Messages Volume 2, page 387, the angels are represented by flying in the midst of heaven, proclaiming to the world a message of warning. So kaning 3 inches message, warning ni sila nga mensahe. And having a direct bearing upon the people living in the last days of the earth history. Men and women enlightened by the Spirit of God and sanctified through thy truth, proclaim the 3 messages in their order. So nag-order gina siya. Dili pwede nga nauna tong ikatulo, naulahin ning una. Kundi nauna gitong unang nga manunod da, nisunod na lang tong ikadua, dahil nisunod po ang ikatulo. Okay. So nagyud siya order. Okay. Atong naibaw-an nga ang gigamit nga instrumento ani nga gipadayogan sa Ginoo ang una ug ikaduhang manununda is panahon ni William Miller and his collaborators. It was given to preach the warning in America. Nagsugod ni sa Amerika. Dayon it was here that the prophecy of the first angel's message and its most direct fulfillment. Especially nga katong si Jesus nisulod siya sa pinakabalaan nga dapit nga pagsugod sa paghukom sa mga patay. Okay. Mao na nga nasabtan nato nga our hopes tungod kay nag-abi nila moabot ng Ginoo were now centered on the coming of the Lord in 1844. This was also the time for the message of the second angels who flying through the midst of heaven cried, Babylon is fallen, that great city, Revelation 14:8. That message was first proclaimed. Una to siya na-proclaim sa panahon ni William Miller o sa iyang collaborators by the servants of God in the summer of 1844. As a result, tungod sa resulta, many left the fallen churches. Daghan ang nanggawas sa uban nga mga iglesia ug niapil ani nga William Miller movement. Ang pangutana, kanusa gihatag ang first and second angel's message sa panahon nilang William Miller unsa nga tuig? According sa Selected Messages Volume 2, page 105, paragraph 1, the first and second messages were given in 1843 and 1844, and we are now under the proclamation of the third, but all 3 of the messages are still to be proclaimed. Okay. So, ang mensahe di ay gipahatag na sa panahon na sa 1843. Sa wala pa ni sulod si Jesus, giuna na niya pagpadala ang mensahe
aron ang katawan sa Ginoo makaandam. Ang Ginoo una gina siya magpadala sa mensahe before ang mga panghitabo sa fulfillment sa propesya. Aron ang tao makaandam. Ing-ana ang atong Dios bisag sa panahon sa Noah nga flood, ipadala una ang mensahe before ang flood. Aron nga makaandam ang katawan sa Ginoo. Muna nga, according sa Testimonies Volume 9, page 19, in a special sense, Seventh-day Adventists had been set in the world as a watchman and a light bearers. So, ang design dito sa Seventh-day Adventists is watchman and light bearers. Pagkanindot sa gidesign sa Ginoo para sa Seventh-day Adventists. To them, ug diha kanila, has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the world of God. They had been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Kanindot na igsoon. Di ba? Naana. Naanay first, second, and third. Dahil niyanang panahon na, tagaag kaalam na pod si kung saan na pod kasulugoon. Ay naisulugoon nga, duha kasulugoon nga gigamit. Recorded niya siya sa Testimonies to the Ministers, page 91, paragraph 2. The Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through elders Waggoner and Jones. It presented justification through faith in a surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. Nganong importante man ni siya nga mensahe, tungod kay only the righteousness of Christ can satisfy the law. Tungod kay ang atong pagkamatarong sama lamang sa tao. We need that message. We need that understanding. Gikinahanglan nato na siya nga pagsabot. O sa diha nga kini gipresentar na sa tuig 1844 sa Minneapolis, o kini unta mauna ni untay sinugdanan or introduction sa ginatawag nga loud cry. Atong basahon, asa mabasa? Ato nang mabasa sa Selected Messages, Volume 1, page 362, paragraph 4. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angels has already begun. In the revelation of the righteousness of Christ, sa diyang ilatong gisaysay, the sin-pardoning Redeemer. This is the beginning, mauna tato'y sinugdanan, introduction, of the light of the angels whose glory shall fill the whole earth. Kaning angels gina-mention is dili ni siya mao ang three angels message, kundi mao ni siya untay mo unite unta kay ang pagkamatarong ni Ginisus mao na siya introductions sa ginatawag nga other angels o kaning angels nga mo unite sa three angels message aron nga mo loud cry gid siya. Okay. Pero ang sa may nahitabo, wala ni siya gidawat ng mensahe. Sa presidente sa General Conference, sa una si Butler. First president sa General Conference is si Butler. Si James White ang tatlo, pero wala lang nidawat si James White, si Butler. Then, ang isa po dani ni reject is si Uriah Smith. Kung mga pioneer, diyan po na siya. Pero dili nung tanan. Oo. Na silang Ellen G. White, silang James White, dito ugid sila. Ang rason nila, nganong wala sila nito, tungod kay dili sila makadawat, nga kaning mensahe ni Johnson Waggoner is bag-o nga kamatuoran. Pero ningon sila White, dili man siya bag-o nga kamatuoran. Dili ni siya bag-o kay introduction naman ni. Kay righteousness of Christ. Kani nga mensahe nila, mensahe na po nako. Pero ang ilang pag-deliver, lahi lang ilang pag-deliver, lahi nga setting nga pag-deliver ba. Muna nga asa man na mabasa kana akong istorya. Mabasa nato na sa Selected Messages, Volume 3, page 168, paragraph 3. Elder A.G. Waggoner had a privilege, na siya privilege. At Minneapolis, katong 1888 na siya ngayon sa niadtong 1888, granted him of speaking plainly, representing his views upon justification by faith and the righteousness of Christ in relation to the law. Then, ingon si Ellen White, this was no new light. Dili ni siya bag-o nga kahayag.
but it was old light to me, for it has come to me from higher authority for the last 44 years. Oh, for the last 44 years. Okay. Kung atong imainusan ang 1888 kaysa 1888 man niya na-introduce sa Minneapolis. Ang lugar ani is Minneapolis sa 1888. Kung atong i-minus ang 44, pila may ang equals niya kung atong i-minus sa 44. Moadto kita sa 1888 minus ang 44, 1844. Ang mensahe nga nadawat ni Ellen G. White sa 1844, the same gyapon dili ni siya nga light. Pero ngano man ang uban nga murag nga bag-uhan man tungod kay ang pag-deliver manggo ni Johnson Wagoner. Kakaiba ba? Ako gabasa man ko sa sunatan ni Johnson Wagoner. Oo. Kaso lang ang akong ginabasan sa ilang Johnson Wagoner, gikan lang yun sa 1888 to 1890. Ngano man tungod kay nakaagi po na silang Johnson Wagoner sa pag-backslide. Niabot ang panahon nga nagsabay sila ni Kilog. Okay, na-discourage man gud sila kay sa inan ka gi-persecute ka sa kaugalingon nimong iglesia. Di ba? Oo. So, di po na to sila makuhan kay siguro na dismaya po sila. Oo. Pero dili lang ta kahukom nga kung di gid sila maluwas kay wa man ta kabalo sa katapusan hugna sa ilang kinabuhi. Oo. Basta ang atong hibawan nga ang katawan sa Ginoo matumba sa kapito sa ikawalo mubangon na. Di ba? Kung katawan gyud sa Ginoo. Pero nasayod ta nga nabaksay gyud sila kay naman mga sunatan ni Ellen G. White nga gi-counselan gyud sila. Oo, sa labi na kanang libro nga 1888 Materials na Ellen G. White. Nanadra. Sa pagpadayon, dili sila makadawat. Pero gingon si Ellen G. White nga dili ni siya bago. Usa may kalainan na ni DI. Gingon lang si Ellen G. White, it's not a new light but a new settings. Bago nga setting sa pag-deliver ba? Mabasa na. Mabasa na to na sa Ellen G. White Manuscript 13, 1889. Ingon siya diri. In Minneapolis, God gave precious gems. Ang Ginoo mismo ang naghatag og precious gems of truth. Kanang introduction lang ba? Kanang mag-something bitaw nga nindot kayo nga kailangan maangkon po nato kay kung wala ni di man po pwede. Gems of truth to His people in a new setting. Ang pag-deliver, dili, new light, new setting ang pag-deliver. Mura bitaw, pag-deliver ba nga, maurag yapon nga minsahigot, pero ang pag-deliver lang. Oh, direct to the point nga, wala ligo-ligo na. Di ba? Oh. So, mao na yung picture. Oh, naagit yung picture, historical nga picture sa Minneapolis. Mao ni sila nga nag-meeting dito. Oh, divided sila, nainig to o wala. Pero si Ellen G. White, strong kayo siya nga, minsay gini sa Ginoo. Oo, buhi pa sila at the time. Oh, mga tao ni. Okay, mga tao ni. Tao ni. Una pa sulod ba? Napapicture sila kay, di man maigo. Oh, so, mo ni ilang lugar sa una, Minneapolis. Oh, ilang gimitingan. Okay. So, ang hitabo, nasubo ba ang Ginoo ni adtong panahon na sa diyang wala gidawat ang minsay? Nasubo. Kay kung gidawat pa unta nilang mensahe, wala na unta ka na tao, nagsandilo na unta at time. Katubitang sa California, magsandilo na unta at time. Napunggan lang siya tungod kay gi-reject man ang mensahe, dili man pwede nga magsandilo nga walay katawan sa Ginoo nga nasitol sa kamaturan mo tindugan nilang kamaturan. So, napunggan gyud siya, gipunggan gyud ang upat ka. Sandilo na unta that time, naagyog ko'y obedensya ng kanabitang sa korte, si Wagoner, si Jones, gidala sa korte, siya yun ang atubang nga naharangan tong sandilo at the time. Di ba naman yung mga minutes sa korte? O, nakabasa ko gi-explain na Jones nga, kani inyong game mo nga Sandibel, unconstitutional ni siya, kaya nga naman, dili mangguni siya pwede kay naa pa manggutay church and state separate nga balaod. Mo na nga na ako information nga ato tong ditonan tong yaging gabi mo siguro to. Oo. Mo na nga wa gito na dayon gitugot gito sa Ginoo. Oo, kay gipunggan gyud siya. Ang nahitabo
Kay ang mensahe ni John San Wagon katong righteousness by faith is katong nay nangutana sa ilang kani ba ang kaning kang John San Wagoner kay connected man ni siya sa three ages message. So it mean to say kung imo ni siyang i-reject nga mensahe, unsay mahitabo? Dili na maayo ang pagdala sa three ages message. Dili na yun maayo. Mao ning giingon ni Ellen G. White. Testimonies to the Ministers, page 86, paragraph 2. The conviction is gaining ground in the world that 70 Adventists are given the trumpet an uncertain sound that they are following in the path of the worldlings. Diri na nagsugod. Kaya kung dili nimo dawaton ang pagkamatarong ni Jesus, lahi nga pagkamatarong ang imong practice. Mao na nga na uncertain sound. It mean to say, kung mag-trumpet ka na, maayo na kay ito nga tingog unta sa 1844, tungod kay naay rejection sa pagkamatarong ni Jesus. Naunsa ang tingog? Nayabag. Uncertain sound ba? Nayabag. So, unsa may himuon sa Ginoo kay nayabag man, iyang pabalikon. Na siya pamaagi nga babalik. Kay kung dili mabalik, di mahuman ang bulaton. Di mahuman kay, mahuman ni nga, mensahe nga, angay nga masabtan sa katawan sa Ginoo, sa tibuok kalibutan. Di ba? Non-certain sound siya. Oo. Dayon, ang pangutana, kay nahitabo naman gito. History part naman na siya, history. Ang history, di naman gina siya madelete. Ang history, ato na lang na siyang tunan, ug tagaan na to nagpagtagad, nga naatan, ma-learn ng mga lesson niya na. Anong dili na to mausab. Oo. Katong mga failure sa katawan sa Ginoo sa una, atoon to na itong stepping stone ng ilang mga failure, nga dili na nato awaton. Oo. So, sa panahon nga gi-reject na nila, naingon dayon si Ellen G. White sa Review in Herald, June 3, 1890, paragraph 2. After na niya sa 1888. 2 years na niya. Naingon, nagmamutana sa iya. The question has been asked me. Nagmamutana siya. Do you think that the Lord has any more light for us as a people? Do you think kuno napabag kuno kahayag ang Ginoo nga more light para sa iyang katawhan, para sa 70 Adventists? Unsa ang tubag? I answered that He has light that is new to us. New para sa tuwa. Naana siya sa Bible, pero new para sa tuwa. And yet, it is a precious old light. Kaya na naman sa Bible. Wala lang nato na balong. New to us lang. Old light that is to shine forth from the word of truth nga naa sa Biblia. We have only the glimmerings of the rays of the light that is yet to come to us. Kung yung ka-glimmerings, dili pa ni mao magkayag. Kay glimmerings mo di ba? Diningon siya, we are not making the most of the light which the Lord has already given us. Wala na to gikinabuhi pa ang mga kahayag nga gihatag sa Ginoo na nana sa tuwa. And thus we feel na failure ta to receive the increased light. We do not walk in the light already shined upon us. Kay kung gidawat pabitaw to sa 1888 nga introduction, tubas, boom! Dagkan kay ipadayag sa Ginoo at that time. Dabi kay kana pagay mismo gi-reject nga pagkamatarong, how much mo sa anada na pud nga kahayag nga ihatag unta niya. Ni adtong panahon na 1888 hantod nga makaabot gid sila sa sangkuanan sa andilo wala na tanataw. Di ba? So ningon pa gid sila White nga glimmerings. Dabi ang problema karon sa condition sa church according sa sinulatan sa Revelation 3 is need of nothing. Wala na nang hinanglan. Ug kailangan kana siya nga condition is it needs to kanang overcome. Katuro mang mga overcomer good ang makalahutay gid. So kana nga condition kailangan ni overcome. Ningon pa gyud siya diri kay nang uban nagsalig naman natay 3 message okay na siguro ni. Ningon pa gyud siya sa Gospel Workers page 251 paragraph 2. We talk about the first angel's message and the second angel's message. And we think, og nagunahuna ta, we have some understanding of the third angel's message. Tiningon siya, but as long as we are content, makontento na, with unlimited knowledge,
we shall be disqualified to obtain a clearer views of the truth. Di gid sila masitod sa kamaturan. Kung kontento na, need of nothing na ba? Di na magpatudlo. So, unsa may nahitabo? Kay nahitabo naman yun sa 1888 nga panghitabo. Tapos, napamanggoy increase nga light, kanang new light to us, and yet it is a precious old light that is shine. Dingo pagid sa Ellen G. White nga we have only the glimmerings, di ba? Then, dingo pagid sa Ellen G. White nga na-failure ta sa pag-receive, sa pag-increase sa kahayag. Tungod kay wala nato gikinabuhi or wala ta naglakaw sa kahayag nga naunta sa ato apa sa akong pagdungang wa pagala nimo na na-consume, wa pagala nimo nahimo nga realidad sa imong kinabuhi, di ba? So mo nang nahitabo unsa may himuon sa Ginoo. Naday siya nagsulat din sa Ellen G. White. Si Ellen G. White nagsulat day siya sa tuig 1890 gapon after na ni sa rejection sa 1888. Gisulat niya ni sa Testimonies to the Ministers, page 475. Mao ni siya year nga gisulat niya ni nga libro. Okay. Kani nga mensahe. Ningon siya diri. Prophecy must be fulfilled. Kailangan ang propesya matuman. The Lord says, behold, I will send you Elijah. Akong ipadala sa inyo si Elijah, the prophet. Before, itiman-an nato ning word nga before, sa dili pa. The coming of the great and dreadful day of the Lord. Then, ingon day siya day, somebody is to come. Ang pulong nga somebody is to come, that is future tense. Gikan sa iyang pagsulat sa 1890. In the spirit and in the power of Elijah. And when he come, and when he appears, sa diya, kuno siyang mo-appear siya, men me say, o naay mo ingon ng mga tao, you are too earnest. You do not interpret. It meant to say, interpreter ni siya. Interpret the scriptures in a proper way. Let me tell you how to teach your message. Unsa gani ato ni siyang hinaynayon? Ang pulong nga somebody is to come, future tense na siya, umalabutay pa. Ang pulong nga when he appears, kaning word nga he, lalaki ni siya, singular. Wala pa ko kakitag kuan kanang naa sa Bible nga pagmingon siya or bisa pag sa prophecy nga singular form, not plural but singular form nga he or she. Pag mayong kag he, pwede himuog she. Kung she, pwede himuog he. Wala ginay, wa gyud kaya ako man nagi-search pod. Wa gyud kita. It meant to say, naingon diri nga prophecy must be fulfilled. Nga naa siya instrumento nga gamiton to interpret. Pero naay mga tao, maingon sila, you do not interpret the scripture in the proper way. Let me tell you how to teach your message. Mo na gingon dra. Okay. So kano sa ipadala? Kay gikot man ni Ellen G. White ang Malachi 4:5. Behold, I will send you Elijah the prophet before. Sa dili pa. Unsa maning sa dili pa? The coming of the great and dreadful day of the Lord. Unsa maning great? Great ni siya para sa katawhan sa Ginoo, pero dreadful niya sa mga wicked. Unsa maning klase nga great and dreadful day of the Lord? Mao ni siya ang fulfillment sa three angels message, especially sa first angels message. Ato ning basahon. Kano sa man naabot kaning somebody is to come? Kano sa ani naabot? Ako'y gustong basahon dali. Okay. Ako nagpicture ani. Picturean akong Review and Herald. Sa Australia niya gisulat ni Ellen G. White kay sa una samukan man ang mga leaders kang Ellen G. White kay sige mag-promote sa mensahe ni Johnson Wagner katong mensahe ni Johnson Wagner sa Ginoo to. Gipadala siya sa Australia pero bisag na sa Australia gasulat gyapon siya. Okay. Dayon mabasa nato ni sa Review and Herald May 9, 1892. So nakita niya sa pananahon si Johnson Wagner. So ako ni siyang gi-type ni siya. Ato ning gi-type ni siya para mas muda ko maklaro na to. Ngayon sa dariyo. I saw that Jones and Wagner had their counterpart in Joshua and Caleb. It means to say, si Jones and Wagner, sila ang type, antitype
kang Joshua o Caleb. Murag type meets antitype ba? Okay. As the children of Israel stoned the spies with their literal stones, you have stone of sarcasm and ridicule. I saw, nakitaan sa pananaw ni Ellen G. White, that you willfully rejected what you know to be true, just because it was too humiliating to your dignity. Kay mga batanon, mga kuan mong guni sila, mga bata pa ba din? Ang ilang matudluan, murag tagko na kay edad, mga pioneering pa yun, di ba? Oh. So, dignity, ningon siya diri, I saw, some of you, nakita na ko sa pananaon, diya sa, in your tents, mincing and making all manners of fun of these two brethren. Mo ni si Johnson Wagoner. Then, ningon siya diri, I also saw, nakitaan usab niya sa pananaon, that if you have accepted their message, kung gidawat pa lang ninyo sa 1888, we would have been in the kingdom era 2 years from that day. So, 1888 unta, na sila sa kingdom era sa 1890. San bilo na loud cry na yun. Di ba? Gathering na sa great multitude unta. Kaya the prophecy must be fulfilled man yun. Oh. Ang naitabo, ningon siya dere, if we would have been in the, ningon siya dere, also I saw that if you have accepted their message, we would have been in the kingdom era 2 years from that date. But now, we have to go back into the wilderness and there stay 40 years. Uy, sama sa una nga 40 years. Oh. And at the end of 40 years, sa pag-uman sa 40 years, I saw God would raise up a Joshua that would lead us into the kingdom. It meant to say, kung gidawat pa nila lang 1888 unta, 2 years na sila sa kingdom era, 1890, sandilo pa yun na, kay sunod-sunod man ang prophecy and fulfillment unta na. Dayon, unta, wala na tanatawa ni. Wala na tanatawa. Kalahiwa pa mag-ita, 18 mo na, di ba? Pero kabalog yun ang ginoong i-reject mo nila. Pero giingon siya nga, kung dawato nila, kung gidawat ng tato, mo ng tato ito. Okay. Pareha good sa kuan katong pagbaklay nila sa wilderness, kung dili pa sila gahig ulo, unta dili na sila maabot og 40 years. Ibong dito sa Ginoo ang kayag. Okay. Kani siyang quotation. This is the most controversial quotation. O kani nga quote, di paningkamutan din sa kaaway nga mawala gyud, dili gyud kuan. Pero naay naka-preserve mga individual, naay naka-pictures na sila copy ana. Pero kani siya kay kuan na lang ni kapan kang na mutan gyud siya nga dili makuha nga mga quote. Kay mo connect man gud siya sa mga prophecy, mga panghitabo ba? Oo. Sama sa panahon ni Ginoong sa diyang nabanhaw, si Ginoong, di paningkamutan pod ni Satanas nga dili gyud mapasaba nga nabanhaw siya. Pati ang mga katong mga sundalo nga katong nakakita na gyud bayaran lang gyud, di ba? So kung naningkamot si Satanas sa una, unsa pa karon? Kay kung mapilyo sa karon, mapilyo naman sa hantod-hantod. Kay kung kusgan si Satanas sa una, mas kusgan siya karon. Kung mag-inabtik siya, mas abtik siya karon kay aduol na yung panahon. Kay nasayod siya nga kung mapilyo siya karon, mapilyo na gyud sa hantod-hantod. So nga nang nitabo. Mao na nga natin nabasa nga Elijah, napuntay na basa nga Joshua, singular form. Okay. Nganong importante nga masabtan nato ning kaning gitawag nga ang Ginoo manggod. Pag magtawag siya or magamit siya kay instrumento raman ng tao. Sa unang panahon, kung magtawag gali siya og kanabitaw kanang magpadala siya mensahe, una gyud niya gamiton gina niya ang singular. Dahil gikan sa singular, katong singular mao putoy mopasa sa plural. Sa kadaghanan. Maghatag ko example. Recorded sa Espiro Prophecy. Testimonies for the Church, Volume 4, page 162, paragraph 4. As a people, we lack faith. Bilang katawan ko sa Ginoo, kulangan kita pagto. In these days, few would follow the direction given through God's chosen servant, as obediently as did the armies of Israel at the taking of Jericho. The captains of the Lord hosts
did not reveal himself to all the congregations. Wala niya gi-reveal dito sa daghang congregation. He communicated, iyang gi-communicate only with Joshua, singular. Oh. Who related the story, iya din gi-relate ni Joshua, the story of this interview to the Hebrews, to the plural na S. Di ba? It rested, nagadepende na sa ila with them, to believe or to doubt the word of Joshua, to follow the commands given by him in the name of the captains of the Lord host, or to rebel against his direction and deny his authority. Depende na sa ila. So, gikan sa singular to plural. Nganong atong maning gitunan, nga ingani ang pamaagi sa Ginoo, nganong aton, tungod kay ang pamaagi sa Ginoo perfect. Kung perfect na ang pamaagi sa Ginoo, dili na mausab, maurag gyapon na. Mao nang gingon sa 1 Corinthians 10:11, now all these things happen to them as an example, and they are written, gisulat gid as an admonition pasidaan, upon whom the ends of the world are come, kung unsay mahitabo. Oo. So, gikan kang sa Joshua, padulong sa singular to plural. Ingana, dili plural to singular. Dili gid ingana. Okay. So, now all these things, ato na ni kay ang atong Ginoo, or ang kamatuoran, ang pamaagi, o ang kinabuhi, Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Ingana ang atong Ginoo. Okay. Dabi kay, ang atong iglesia, pasagdahan ra ba nato ni atong iglesia? Pasagdahan ra ba ni sa Ginoo tungod kay gi-reject nila? Pasagdahan ra na nga ingana, nga i-reject nila. Unsay buhaton sa Ginoo kay ang Dios gugma biya. Di ba? Mao na nga ningon siya sa Prophets and Kings, page 600. Balik sa ta dito be, kay ato tong i-calculate sa. Kay wala man ta naka-calculate ha. Di ba na may asa tong gibasan to ganina? 40 years, di ba? Na 40 years. Kung sa 1888 ang mensahe, kung gidawat pa nila 1819 na sila unta sa Kingdom Era. Okay, according sa dara. Dayon sa inspiration. 40 years, kung atong i-plus ang 40 years, pila man gikan sa 1890. Unsa may iyang pan. At the end of 40 years, pag mag-end ang 40 years, unsa may nagtabo? Unsa man nga year? 1930. Okay. So, kay ang inspiration ningon siya, God has a people who is tracing down the past fulfilling prophecy. Nay katawan ng Ginoo nga naga-trace sila sa past fulfilling prophecy. So mo nang atong gina-trace. So it means to say, naay movement, naay pangkalihukan nga nahitabo sa 1930. Kalihukan nga instrumento nga gamiton sa Ginoo nga madala ning revival and reformation. Okay. So 1930 na nahitabo. Ato na siyang ibutang sa tungod na. Then gikan kang Joshua or kang Elijah singular hantod dito sa plural. Okay. So darita, God calls, ang mismo ang Diyos na ganawagan nga God calls for a revival and reformations. Siya mismo. O kaning revival and reformation sa sulod nga iglesia, nganong ang Ginoo man gyud nanawagan gyud sa revival and reformation. Kay dili man gud ta makaluwas sa uban sa gawas kung dili nato maluwas ang iglesia. How can we save others if sa atong kaugalingon nga iglesia dili maluwas ang mensahe? Nga kung moabot ang mensahe kung moabot gyud ang fulfillment ani sa judgment for the living, delikado ang iglesia. How can we save the world kung wala nato gi-rescue ang iglesia? Di ba? Mao na nga God calls for revival and reformations. Og mingon siya a reformation, og kaning reformation must take place in every family. In every institutions. Unsa man in every institution, publishing house, sanitarium sa mga institution, daghan institution. School, di ba? Then in every church, matag iglesia pod. Daghan na bang iglesia nga tuhunon. Kao man nimo. Say madudahan pag ang offshoot pa siguro ka, di ba? Delikado. Unsay gusto sa Ginoo? Ang gusto sa Ginoo is we cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Unsay gusto sa Ginoo? What we
what we want now is reorganizations. So, si kalainan sa new organization o reorganization, nana sila kalainan. Ako, for example, natao ko sa pamilyang Adventista. Tapos ako, nasilo mo ko sa iglesia. Hawak ko sa iglesia. O din, apil nga, nagtukod ba ko og lain nga iglesia. Gitawag na siya nga new organizations. Kung ako na siyang himuon, that is apostasy. Sumala sa mabasa. Okay. So, sa may kalainan sa reorganizations. Ang reorganization, sama nini. Ang Israel at the time ni Elijah, nag-apostasiya. Nag-apostasiya, may sila. Dayon, usay gihimo sa Ginoo, nagdala og revival and reformation gamit si Elijah. Okay. Abigay ni Elijah nga siya isa, gibadlong sa Ginoo, napay 7,000. Nga wala ni yukbo kang Baal, di ba? Ang usa niya kapamilya ato nga 7,000 kato si Elisha. Pamilya nila ato. Usa na to sa 7,000. Dayon, niabot ang panahon nga nadalag yun ang revival and reformation diha sa Israel at the time. So, walay record sa Biblia nga ang Israel nahimong Babylon. Walay record sa time nga ang Israel nahimong Babylon. Bisan pa sila nag-apostasiya. Nagpustiya mo to sila, nagsimba-simba na gito sila Baal. Bisag nag-apostasiya ang Israel, wala gitawag nga Babylon. Kundili, gi-rescue sa Ginoo nga ma-revive. Madala ang revival reformations. So, napabalik. Mo na nga, ang uban, ginagamit din na nilang quotation nga, ang 70 Adventists, Babylon kuno, kay nay mabasa nga apostasiya. Gabi katong Israel, nag-apostasiya mo to. Di ba? Wa mo lagi ito na himong Babylonia. Gidala lang revival formation kay naay katawhan pa si Ginoo. Napay 144,000 and with them, mas daghan pa sa 100,000. Di ba? Sa sulod sa iglesia, kaya nagsagol pa man ng bulan yung trigo. Padayon ta sa atong pagtuon. Kung atong hisgutan, kani siya nga study, kung wala pa man mo naka-study, ani ba? Kani Ezekiel 4, base 1 to 15, nay, kani Ezekiel. Gikan sa Kalbaryo sa cross, naay first Pentecost nga nahitabo. Kani nga mountain is church, iglesia. Mao ni siya church triumphant. The word church triumphant, wala nasagol ang bunlayon og trigo. Pure sila at that time kay walay bunlayon ani kay walay bunlayon nga magpabilin ani nga iglesia nga musugot nga i-persecute kay persecuting manigod. Naadari ang mga martyrs at the time. Walay bunlayon nga pabili nga magpatindog nga magpakamatay sa iyang pagtuwala na. So at that time, mo gibula yun. Church triumphant gid siya. Niabot ang panahon nga nay falling away, gitumban ang kamatuoran. Then giilisdan ang katuwitang change sa balaod sa panggobyerno, then na kuan man to ang pagan Rome, then na papal Rome. Nag-set up sa 538 AD. Then niagi ang 1,260 years, di ba, na end sa 1798. Dahil bisag taliwala sa Dark Ages, nagyapoy katawan ng Ginoo nini nga representative. Naa si Luther. Then si Luther, ang uban, before ni Luther, mga Protestant naman ni Darigya, ay mga, kung magyapon ni Darigya, mga reformers. Pero si Luther lagi ang successful nga nakatukod og iglesia nga Lutheran Church. Mao na, at the time, ang na-restore lang at the time is katong about sa faith. Then giri sa ako ang gisabuagan gyapon ni Satan og bulayon sa sulod, then na poy bag-o nga mensahe ay kanang gi-restore na pud nga mensahe nga about sa Holy Spirit, John Knox, mao meaning sa Presbyterian. Presbyterian, dayon John Wesley gigamit gyapon nga Methodist, dayon kang Alexander Campbell, siya ang founder or gigamit nga makuha ng baptism, ng baptism by immersion. Kani Grace. Silang Ellen G. White at that time, Methodist sila ilang family. Na-convert sila nga naag yung magpabudismo yun nga ilubong. O na dari, abot sila din. Usapod ka Baptist, nakagipakitaag kahayag sa Ginoo sa 2,300 days si William Miller. Na dari, William Miller movement. Hantod nga naabot sa 1844. Hantod nga gireject nila ang 1888 nga unta na sila sa Christian era sa 1890 tungod kay gi-reject na ay 40 years tugpata sa 1930. Kani nga prophecy magutad-gutad nato ni dito sa Ezekiel 4 nga naay mabasa natong wheat, sa meaning sa wheat, righteousness by faith, barley, truth of the Holy Spirit, beans. Nani siya yung mga
gutad-gutad nga study, pero another ni siya nga study na pod. Okay. Hantod nga makaabot ta sa second Pentecost, the church again her purity. O kana nga church triumphant, mao na siya ulian sa Ginoo. Mao na mahuman sa buhaton. Okay. So gikan sa kuan, hantod nga na siya. Nana siya hantod nga moabot ang panahon nga 7 last plagues na ay 1 to 3 hantod second coming. Second coming. So dalita ako na po himo kog chart pod nga paratis dili kay nato masamo ko nga tong kuan ba kay namogoy makita nato diri nga sa chart nga si Ezekiel dari siya na kuan siya dara siya nagtakili din unsa na po na kay namang goy yearly ana na year ba nagigire giventure din na na po siya nag 40 years pod nga nagkuan na po siya unsa meaning ana so na siya mga equivalent na siya may equivalent okay so darita para magkuan nabawa na to nga bisag tuod nga sa Dark Ages na ay gipabalik niya ang kamaturan about faith, about sa Holy Spirit, about sa grace, about sa baptism by immersion, about kani siya nga mga kamaturan diri naa na ni siya nga kamaturan at the times kang Kristo. Pero ang bag-o lang nga kamatuoran nga wala is katong 2,300 days kay wala gyud na gi-reveal at the times sa panahon ni Kristo. Okay. So hantod nga sa 1844 si Ellen G. White gigamit siya nga instrumento about sa unsa may doctrine nga gi-reveal sa Ginoo sa iya about sa Sabbath in connect bag-o ba na siya nga doktrina kana ba na atong kanang bag-o bang minsay ni Ellen G. White dana atong klaro na siya ang doktrina nga gi-reveal sa Ginoo at that time is Sabbath in connection with the heavenly sanctuary so it mean to say mura siya dana pero naa siya uniqueness kay heavenly sanctuary man. Ang gi-revealed at the time sa una panahon kay earthly sanctuary. Dari kang in-enjoy kay Sabbath in connection with the heavenly sanctuary. So bago gyapon kay heavenly sanctuary man. Sa una ang gi-revealed kay shadow man kani kay true object na gyud. So kung gidawat pa nila unta at the time ni Ellen G. White 1888 gidawat pa nila 1890 na sila sa Christian era. Apan ang propesiya kay ma-fulfilled man jud sumala sa atong gibasa kaganina nga naagi 40 years na sa Ezekiel. Mabasa na to na sa Ezekiel 4:1 to 15 kanang study gyapon. Okay. So unsa may kaimportante kay wala man gi-reject man so wala nagpadayon then katong mensahe ni Johnson Waggoner katong another angels unta to mubalik to sa 1930. Pareha ra gyapon nga mensahe pero full blast na siya nga unta nga dili lang glimmerings unta nga ihatag pero i-full blast sa Ginoo kay the prophecy must be fulfilled. Maunta to pero tungod kay prophecy must be fulfilled man then ingon siya somebody is to come. So mao na ni siyang ika-7 kay mao may giingon sa the Acts of Apostles page 585 paragraph 3 nga the number 7 indicates completeness. Kanang 7 kaning ang nagdrawing ani mao ni siya ang nag-interpret sa 1930 kaning gadrawing ani siya ang ga-interpret ani kay ang iyang gift nga gihatag sa Ginoo is to interpret. Okay, so ato ra nang masabtan karon. So atong ibawan nga the number 7 indicates completeness. Ako na ato ginibutang ang pangutana is the Lord give us sufficient prophetic evidence. Ang Ginoo gyud gahatag gyud sa tuwa og sufficient prophetic evidence. Kay dira man magbase atong pagtuo. Niingon siya diri sa Review and Herald, October 18, 1892, paragraph 7. When the Lord sent a message, kung ang Ginoo naggun magpadala og mensahe, He gives sufficient evidence to convince the honest in the heart of its truth. Nga ang Ginoo gyud magpadala gyud siya sufficienteng ebidensya nga ma-convince gyud ang honest dili tong ang dishonest katurog yung honest in the heart of its truth. But those who would resist apan kato mo resist gyud kay na mo resist the truth call for greater evidence mangita pag ebidensya bisag sufficiente na
Niingon dali, should the Lord gives them a greater evidence, ang Ginoo ba mohatag paglain ng mga ebidensya, it would only make their opposition more determined. Mo na gingon. Unsa ebidensya nga naagyoy another angels nga magig-support sa three angels message. Makita nato ni sa early writings, page 277, paragraph 2. Gitawag ni siya og gitatulan nig additional message. Nakita ni Ellen G. White sa pananawon, I saw angels hurrying to and fro in heaven, descending to the earth, and again ascending to heaven. So it means to say, balik-balik. Oh. Preparing for the fulfillment of some important events. Naagoy important events nga mahitabo. Oh. Then I saw, og nakita ni Ellen G. White, another mighty angels. Ulahi ni siya nga angels. Commissioned to descend to the earth, to unite kani nga angels, is i-unite siya sa boses with the third angels. Ang iyang purpose, nga nung gipadala ni siya, is to give power and force to his message. Kay nayabag man na uncertain sound. Aron nga mapabalik ang iyang uncertain sound, kay kailangan man yun mapabalik ang tingog, aron mahuman ang buhaton. Aron kumahuman, mangulay na tayo, makasyon na ta sa langit. 1,000 years. Pagkahiyahay ba ng makasyon? Sige na taghandong nga, mamakasyon, pero kung di kita mauwi sa gitong, saan maghuman? Di ba? So, ingana na siya. Ningon siya dere, kaning purpose ani is to give power and force sa mensahe, mo unite. This message seems to be an additional to the third message. Joining, mo join siya. It as a midnight cry, join the second angel's message in 1844. Ang pangutana kay naamanggoy another mighty angels nga mo unite sa third angel's message o kini sila na dili siya mulahi sa third angel's message kundi dili mo give power, mo unite siya and force to his message aron mapabalik ang iyang tingog nga na uncertain sound. Okay. So kung wala ni bitong mighty angels nga mo unite sa third angel's message, walay loud cry nga mahitabo. Tungod ani nga angels makaswell gid sa loud cry, makahunat gid siya dito. Why makababag? Mao na gid the prophecy must be fulfilled. Ang pangutana, if there is to be additional message, there has to be an additional messengers to be proclaimed the message kay walay mensahe nga niabot diri sa kalibutan without a messengers. Bisag ang Biblia, wala na nasulat ang Biblia kung walay mensahero nga gigamit sa Ginoo nga masulat na. Walay nahitabo diri sa kalibutan nga naay mensahe nga walay mensahero. Naag yun ay mensahero, kauban yun ang mensahe ug mensahero. Oh. So there has to be an additional message to be proclaimed the message. K-tot, naay K-tot nga kailangan natong may kuan. If the spirit of the prophecy introduce the need of additional message, aron mo give force and sa mensahe and give power and force mensahe, then should we not be expect the spirit of prophecy to introduce the messenger as well? Dili ba ta mag-expect sa spirit of prophecy sa messengers? Oh, ato na tong gibasa ganina. Oh, di ba? Testimony to the Ministers 475 nga prophecy must be fulfilled. The Lord says, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day. Nganong gipadala siya? Aron nga sa dili pa ning mahitabo ang great and dreadful day of the Lord, makaandam ta, masitog ta. Kay settling of truth both intellectually and spiritually biya karon. Dayon somebody is to come on ni natong gibasa ganina. Kaya atong ibawaan nga before gid siya ipadala. Unsa man ning great and dreadful day of the Lord? Ato sa ning tutukan gamay. Okay. Kining great and dreadful day of the Lord, mo ni siyang giingon diri nga in 1844. A great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment. The cases of the righteous dead had been passing in review before God. When that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. Sa 1844, ang gilimpyuhan lang is katulang Book of Life. Okay. Kung mapabilin ba ilang ngalan sa mga nangamatay na, hingagin at kamatayon sa first death. Pero kung magsugod na ning ang investigative judgment for the living, great ni siya sa mga righteous kay maka-escape man ni sila ni.
makatindog man sila sa pag-abot sa judgment for the living. Kay judgment is to be pronounced upon the living naman. So kung magsugod ng investigative judgment sa mga living, so ang limpyuhan dili lang sa book of life, kundi hasta ang church. Kay dili naman to pamatyon ang katong niagi nagkamatayon. Katong pagsugod sa investigative judgment for the dead. Kay nalubong naman to sila. Di ba? Tobi kay nagdeal man siya sa living, kailangan i-separate good sa manununda according sa Matthew 13:39 ang bulayon og trigo. Kay di man niya mabubo ang gahom sa laterin kung nagsagol pa ang bulayon og trigo. Mahi mo pa magsalawayon sa paggamit sa gahom sa laterin kung ang bulayon og trigo nagsagol pa. Unsaon pagka one accord in one place kung nagsagol pa sila nga katong at that time nga na one accord in one place mo katawan mo to sa Ginoo may nasagol at nga wicked, di ba? So type beats anti-type, di ba? Oh, mo na siya. So kanang judgment ba sa mga sa dead, no? Oh, kang Adan gikan sa 1844 hantod karon mao pa mangyapon. So ang invisible ba katulad ng mga righteous nga dead. For example, sa diyan gi-accept nimo si Ginoo nga mo sa mga luwas. Mahimo kang righteous tungod sa grasya. So gibutang ka sa basahon sa kinabuhi. Kaya gi-accept nimo si Ginoo. Pero sa imong pagkinabuhi, ginarecord man ang imong binuhatan sa Book of Remembrance. Pagkapatay nimo, imbestigahon ka. Ako, kung ako ba mamatay. Imbestigahon ko kung magpabilin ba sa basahon sa kinabuhi. O, imbestigahon timbangon. So katong mga wicked din nato ang mistigo na tumating sila. Oo, katong mga wicked, na may mga wicked nga kwaon sa basahon sa kinabuhi pod. Nalista sila kay niabot sang ilang punto nga gidawat nila sa Ginoo, nasulat sila sa basahon. Pero kwaon man to, di ba to pwede magpabilin dito? Kay imbestigahon man to siya, wa man to sila nakapadayon sa ilang pagtuo. So wicked Wala sila nakapadayon sa pagtuo. Ang mga wicked o righteous imbestigahan nila karaw sa Ginoo. Oh, dito sa kuan kay na may uban, pero katong wala ni dawat kang Ginoo. Ato nga tigito nga dili kay wa man sa basahon sa kinabuhi. Oh, di man pud isulat kay napatay naman pud sila. So katong nasa sa kinabuhi imbestigahan. Mo to investigayon. Pabilin o gid. Oh, magpabilin ba? Wala sa kuno yun nga kung wa gid sila mo dawat yun. Wa masulod yun nga automatic mo sila. Automatic yun na sila kay katong investigayon. Mura bitog salaon pag yun ba? Di ba? Salaon pag yun sa Ginoo. Naibad pa ka na. Kato sila nga daga may nakamatay nga wala ka pa doon sa atong naibahan about sapat. So ba, they are judged according to the life na ilang na dawat at introduce si Jesus sa ilang ilang gidawat. Mora to. Kung sa ang mga kamaturay nga gipadayag sa Ginoo at that time sa ila. Kaya anto po kayo sa atong naibahan karon niya. Dili man na. Dili makapaningilan sa mga butang nga wala gipiyal. Wala gipadayag. Okay. Okay na. Dili padayon na. Okay. So padayon ta sa atong pagtuon. Atong makitaan diri nga ang Ginoo gyud nagmugamit gyud siya plural form, then nato makita nga na po siya singular. Okay. According sa Testimonies for the Church, volume 5, page 254, the faithful witnesses for Christ and the truth will reprove sin. Their words will be like a hammer to break the filthy heart, like a fire to consume the dross. There is constant need of earnest, decided messages of warning. Kaya three message mo na itong gidalabya. God will have men na ang Diyos na agit katawhan who are true to duty. At the right time, not that at the wrong time, but at the right time, He sent His faithful messengers, plural, di ba? Oh, messengers, to do a work similar to that of Elijah. At the right time, kani nga mga messengers, gamiton sa Ginoo to do husama sa gibuhat ni Elijah. It means to say, gapadala ang Ginoo og mensahe sa 1930, og ang mensahe nga naa sa iya nga iyang gipasa, mao usab ang mensahe nga ilang dalon. Similar man to that of Elijah, nga somebody is to come sa 1930 nga na-fulfill. Okay, nasabtan ninyo? So, ang 144,000, gitawag siya Elijah in a collective form or Elijah in a plural form. Pero ang ilang mensahe, nakuha nila sa Ginoo pinaagi sa Elijah katunggingon nga singular form nga somebody is to come.
kay similar ra gyapon ang ilang dalon nga mensahe at the right time. Faithful na sila, nasitod sila ni nga mensahe. Ang pangutana, unsa ni pangalan na nilang mensahe? Gidala kay seems an additional message biya, di ba? Na ba ni sa Bible? Ay dili pwede nga wala sa Bible. Kaya di na mensahe sa Ginoo. Okay. Ang pangalan na ni, what is the message to be called? Unsay gitawag ani nga mensahe or asa mabasa sa Biblia? Dari ni siya sa Micah 6:9. Mao ni siya ang fulfillment sa Micah 6:9. The Lord voice, ang tingog sa Dios Gyud, cried unto the city. Unsa ganang city? Yang iglesia. And the men of wisdom, kining men of wisdom, shall see their name. Makita sa ngalan. Here he the rod, paminawa ang sungkod, and who when appointed it, naa siya gi-appoint niya. Okay. It means to say, kaning pulo nga, here he the rod, dili ni siya literal nga sungkod, kay literal nga sungkod, di magkadungogan ng tingog. Minsahe ni siya sa sungkod. Mura ni siya antitype nga, sa diyang si Moses, kung sige gidala ni Moses, sungkod instrumento nga gigamit sa Dios to mahimong ma-free ang Israel gikan sa Egyptahanon nga pangkinabuhi, di ba? So type meets antitype. So kani siya here he the rod, mensahe ni siya. Oo. Dayon nabawan naman nato nga ang word city during ages of spiritual darkness, the church of God has been as a city set on a hill sa Acts of Apostles, page 2, paragraph 1. Nganong gipadala man ni una sa city? Kay siya may magdala sa revival and reformations. Kani nga mensahe, mao ni siya gamiton para mahimong realidad ang revival and reformation sa sulod. Okay. Gusto mo mutilaw sa iyang sinulatan sa 1930? Gusto mo mukota gamay sa sinulatan sa nagsulat sa 1930? Ang sa'y pangalan sa iyang libro? Ito lang testingan. Gitawag ni siya nga libro, ang pangalan ng libro is Shepherd's Rod, Volume 1, page 5. Ingon siya dari. It is the intention of this book, ang intention ng nga book, is to reveal the truth of the 144,000 mentioned in Revelation 7. Kung siguro matingala mo, ngano man nga silang Brother Devin, tagan man nga ibawan about sa 100,000. Man nga ibawan. Kaya nagbasa man gud niya ning libro. Mabawan na mo ug masabtan na mo ang spirit prophecy nga ni diay ang iyang arrangement. Kaya ang tuyo gyud ani nga libro is the intention of this book to reveal the truth of the 144,000 mentioned in Revelation 7. But the chief object of this publication is to bring about a reformation among God's people. Mao gini ang tumong-tuyo, dili mo gawas, but to reorganizations, usama sa panahon ni Elijah, usama sa panahon ni David, usama sa panahon ni Jesus. Nga sa diya ang Jewish church kinahanglan na gyud i-revival and reformations gigamit sa Dios sa amahan si Jesus kauban sa iyang mga disipulo. Ang ilang movement is a movement within a movement. Diha sa sulod to reorganize. Mao ginay mabasa sa type. Okay, type meets antitype ang tawag ana. Siya pod ang nagdrawing aning kaning ginatawag nga kaning among ginagamit kaning sa 1930 gyapon ni nga drawing. Oh, nga naay first fruit nga gikuha sa Laodicean, then great multitude mo ni sa panahon nga loud cry. Then naa sila lahi-lahi nga mga sanina. Katong outline nga akong gihatag, naato dito nga lahi ang sanina sa 104,000, lahi pod sa mga martyrs, naa na sila red border. Oh, naa na sila lahi-lahi. Kung imong basahon ng spirit prophecy, naagit siya arrangement. Okay. So naay upat ka kuan nga gikuan, gipunggan, then naay manununda nga nagdalag silyo aron nga masilyuhan dita. Katubit ang imong pangutana nga ngano ang silyo mga maningingon. Di ba mga? Tungod kay gikan sa singular na himo man sang ni daghan matag plural. Daghan nag-share po sa mensahe. Gikan sa singular nahimong plural. Namong gud siya nangutana mo siya. At least mamit mo ang imong pangutana, masabtan nimo. The more nga mo share ka sa mensahe, the more ang tao masitol sa mensahe. Oo, di ba? Oo. Gikan na sa singular padulong sa plural. Okay. Then siya gyapon ang nagdrawing ani kanibitang the parable of
that kanang Matthew 20, nindot kayo ni. May studihan niya po na ito ni sunod kaning laborers ba, laborers. Gikan diri, hantod diri, kang Christ, hantod nga naabot sa 70 Adventist, hantod sa 1 hour na lang, nganong night 3 interval, nganong man nga dari, ibis muhuman siya dari, nganong naa may another call dari around sa 11th hour. O, na mga events na nga nahitabo. Connected yapon sa atong gina-studihan karon. Okay? So, kung kanto siya, sa Matthew 20 ni siya, kanina po sa Zechariah 6, verse 1 to 8. Kung imo nang basahon ang Zechariah 6, 1 to 8, makita nimo nga naay duha ka mountain. O, mabasa nimo. Naay mga horses, mga martyrs ni siya, mao ni siya gitawag nga red. O, sa panahon na po sa dark, sa kwan, kanina po, nganong kwan man ni siya itom kay mao na sa dark ages. Antot kang William Miller, nganong ana. Hantod na siya yung mga events, na fulfillment. And the 70 Adventists, morning picture at the time, nga naay duha ka pares, nga ang isa gusto mo adto sa South Country, ang isa gusto magtuan po. Naay two opposing influence within sa sulod. Mo ni ang nahitabo, fulfillment sa prophecy. So kani siya, mas talihan niya po nato ni sa anay nga butad-butad. So kita, naka-study na po ta, gidrawing niya po ito ni, nga kaning bato, gikan gini siya sa mountain. Siya gyapon ang nagkuan ni. Hantod nga makastudy ta sa system sa pag-dispense sa kamaturan sa Zechariah 4 na po ni siya. Nga mao ni siya ang Bible, Old Testament, New Testament, then ang prophet sa Ginoo, siya ang mag-interpret. Dayon isulat niya books. Then ang kaning 7 tubes, mga ministro unta ni teachers, dili sila mo direct kay ma-interpret na nila. Sumuagi gid sila sa spiritual prophecy aron mahatod nila ang mensahe dito sa church sa Seven Candlestick aron nga sila magkinabuhi nga mahimong kahayag. Ingani gyud ang system sa Ginoo. Oo. System ni sa Zechariah 4 kay nga atong kasagaran nga nasabtan dira sa Zechariah 4 kanang not by might, not by power but by the Spirit said the Lord of hosts. Pero ang whole chapter dira wa na to na nasabtan. So sa whole chapter masabtan nato diri unsay ginapasabot dira. Nga not by might, not by power but by the Spirit said the Lord of hosts. Nga pamagi. Manong importante man yun dalon, unsa magining revival and reformations. According sa Review in Herald, February 25, 1902, revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from the spiritual death. Reformation, unsa galing reformation, signifies a reorganizations, a change in ideas, theories, habits, and practices. Reformation will not bring forth the good fruits of righteousness unless it is connected with revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work. And in doing this work, they must be blend. Dili sila pwede mabulag. E kasagaran ng uban, mugamit lag revival, lahi na ang sumpay. Nga naman, kay dili naman good sila ka-fulfilled sa reformation. Kaya ang reformation, bukat kayo, reorganization, then change of ideas, then mga theories, mga habits and practices, lisod kayo na. Pero kita nga nag-strive to be among of the 100,000, kay gisultian man ta, nga let us strive with all the power God has given us to be among of the 100,000. Na may lakip ta. Kay ang closing work for the church, asa gali? Especially in the closing work for the church. Na ay closing work for the church, na ay closing work for the world. Pero ingon siya diri, the true people of God, ang mga tinud-anay gud nga katawan sa Ginoo, who have the spirit of the work of the Lord and the salvation of soul and heart, will ever be seen and in its real and sinful character. They will always, sila gyud perminti, be on the side of faithful and plain dealing with sin which easily beset the people of God, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 100,000. Who are to stand without fault before the throne of God, will they feel the most deeply the wrongs of God's professed people. Mo na nga ang kinabuhi. Okay. Di ba ato naman itong nabasa kaganina? Nga naay first proclaim, katong first proclaim sa 1844, naay second proclaim. Kaning second proclaim, mo ninigingon na rin sa Testimonies to the Ministry sa page 59. This message, kaning nga mensahe nga nag-unite sa three angels message, the third angels is to be proclaimed the second time. It means to say, another proclamation. Mao na ni sa panahon sa loud cry. And after these things,
I saw another angels come down from heaven, having great powers. Mo na ning katong nag-unite. And the earth was light in its glory. It means to say, naka-loud cry good siya, na deliver yun niya ang mensahe, ang sounds niya, kung unsay mensahe sa tibok kalibutan. Then, ang nakanindot aning nga mensahe, kay dili na pait. Nga naman, this message is the last that will ever be given to the world, and it will accomplish its work. Ma-accomplish yun niya. Makadunggo gud siya sa angay niya nga pagkadunggo nun. Mao man ni ang mabasa sa Revelation 18:1 nga, and after these things I saw another angels came down from heaven having the great power, and the earth was lightened with its glory. Okay. Kaya ang atong church, nga Church Militant, mahimo man ning Church Triumphant. The Church Militant, the work is soon to close. It means to say, sa wala pa siya na close, soon to close pa, na say Church Triumphant. Then, ingon siya dari, the members of the Church Militant, kay na naman ta sa katapusang Church Militante sa Seventh-day Adventist, who have proved faithful, kani matunud-anon, overcomer, will become the Church Triumphant. Mo na tong Church Triumphant, katong mountain, great mountain. Oo. Na ma-feel niya ang whole earth with its glory. Pangutana. Nami mga pangutana? Sa atong study, bukat-bukat na ni. Kani din ako pwede ni ako ni study sa uban ay sa uban nga wa pa kay mga background. Kay mas kung ako ni unahon, basi mapijilis sila. Bisag na ako gibasa. Nga nagbasa ra man ko diri. Di ba? Oo. Mo na nga ang mensahe pod anam-anam. Para at least ma-widen ang atong scope. Okay. Kay lisod ba maka-reject kag kamaturan kay trabaho sa balang espiritu is to lead us into the whole truth. Then kung ma-reject na to ng part sa whole truth, di mapasubo na tong balang espiritu. Mauro ba na isala nga dili mapasaylo, delikado kay nga sala. Kanang sala batok sa balang espiritu, mo na yung pinakadelikado nga sala. So, pangutana. Hay mga pangutana? Kag Church Militant. Ang word nga Church Militant, nakigbisog, nagsagol pa ang bulayon og trigo. Oh. So, kanang 7 churches, Church Militant na siya. Oh. Pero nanata sa katapusan nga Church Militant. Laodicea ang katapusang Church Militant sa 7 churches. Oh. Okay. So, namoy mga pangutana? Unsay inyong mga pangutana? Nawa may pangutana. Unsa ba? Sa atong diri ko ba? Kahit paging iba isip itong 42 months. Oh. Sa karaan, kung maramag to, years. Sa adlaw, sa katuig. Pero sa future days, literal days gina siya. Oh, literal days gina siya. So, ang pangutana, sa may kanang 42 months, sa may na-appeal yung mga events gawa sa katong sibukan. Gawa sa katokay kang 42 months. War mag 42 months. Nadara ang confederacy. Dira sulod sa 42 months, nadara ang confederacy. Apila persecution da. Persecute gyud pa dira. Oo. Sa gira pa lang daan, pag gira pa lang daan, mura ta gi-persecute na kay mamahal man paliton. Oo. Terrorist. Okay. Dara. Kana labi nag-mo-introduce sila confederacy. Oo. Kay di man ta mo confederacy. Kay ang ilang confederacy kwaon maguna nila ang balaod nga church and state separate. Kabalo mo mo against kita na. Di ta mo yun. It means si mo mensahe ta, musulti ta sa uban. Dili ta mo confederate. Kamasner ta na, mataken pag kita. Mga matay ta na, kung apil-apil ta sa gira dito. Kay masner mo na, naamagi nakaprophesy naman na. Di ta kasubay ba na. Pero katong nasitol sa kamaturan, maurad gito yung nakabalo. Katong wala na sito sa kamaturan, di gito sila patakar ato sila, wala sila kabalo nga pang na ready to. Oo. So, namoy lahi nga pangutana, mga sa atong gistadihan karon. Di mo mangutana nga sa man 1930 kitsa man sila, unsa man sila. Ha? Sa man utana. Derita. Okay. Kani nga mensahe is, ako sa ning basahon na, Micah 6:8-9. Then kani chapter, connect na to ang chapter 7:14. He have shown thee, O man, what is good. Kipakita na ta sa Ginoo kung say maayo. And what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy,
and to walk humbly with thy God. Kailangan nagyud tay pagpaubos kay di man gud ta matudluan kundi ta magpaubos. So then iya ding continue sa 9. The Lord voice cried unto the city, diha gyud sa iglesia. Una ang mensahe sa Ginoo diha gyud sa una. Dili pwedeng ang mensahe sa gawas ang mensahe mag-una gyud sa sulod, haya mo gawas. Okay, di ba? Dayon, and the man of wisdom, katulad man of wisdom, mao'y makakita sa ngalan. And here he the rod, kani nga mensahe. Kani siyang the return of the other message, mao ni siya nga mensahe. Gitawag ni siya shepherd's rod. Mensahe ni sa Ginoo. Kay shepherd man ang atong Ginoo. The Lord is our shepherd. Pero na siya under shepherd. Nga gigamit nga instrumento. Then, who have been appointed it? Na siya gi-appoint nini. Okay. Then, sa verse, chapter 7:14, ningon siya diri, feed thy people with the rod. It meant to say, ang pagpakaon sa pagkaon nga espirituanon. The flock of thine heritage, which dwelt solitarily in the wood. Nga nag-drilled or sila nagkuan sa kakahuyan, who would in the midst of Carmel. Una siya, dito siya sa Carmel. Ang una ang iyang feeding sa kaning rod, kaning mensahe, dito sa Carmel. Pag human sa Carmel, let them feed in Bashan. Then pag human sa Bashan, sa Carmel, Bashan. Then pag human sa Bashan, Gilead, as in the days of old. So, mao na ni ang katapusang pagpakaon sa sungkod, sa mensahe sa sungkod, spirituanon nga pagkaon. So, ang Gilead, mao na ni siya panahon sa, kaning Gilead, panahon ni siya sa kingdom. Kay naaman dito ay ginatawag nga Balm of Gilead. Kaning, kung i-search na mong Gilead, na ginatawag nga Balm of Gilead. O dito sa Balm of Gilead, na mga masakit nga dili gyud maayo gawas lang kung dito sa kingdom. Mo na nga ang 104,000, they are also a great medical missionary. Sama ni Jesus og teachers. O na sila. So, atras ta gamay karon na nanata sa karon at that time nga akong gi-trace down the past fulfilling prophecy naanata karon sa vision. Kaning Carmel na humana ni siya. Humana ni siya sa panahon sa atong somebody is to come. Okay, humana siya. So, at the time mao ni ang ilang location sa Carmel, sa Amerika. Mao ni siya ang ilang layout. Na diri ang gate, kita ka ng Carmel Center, Mount Carmel Center. Mao ni ilang kuan din. Mga 375 acres na sila School of the Prophet diri. Dayon, ang kaning nga movement, wala ni siya ni gawas sa iglesia. It mean to say, association lang ni siya. Ang Seventh-day Adventist daghan mag-association, di ba? Na bisag ka ng Amazing Facts, lahi naman po na siyang association. 3EBM, lahi po na siya. Kani siya, association lang ni siya. Okay. Pero ang purpose nila ni is diha gyud sa sulod sa iglesia. Cry and sigh. Mean to say, sigh and cry, I mean. Reforma silang kaugalingon, then they encourage others. Okay. So, nahitabo, in the midst of the wood, nagyud tunga-tunga sa kalasangan. Ang nahitabo, namatay naman ni siya. Namatay ni siya sa 1955. Okay. So, pagkamatay niya sa 1955, ang pangalan niya is Brother Hotep died, Mount Carmel withered, no longer putting out meat in due season. For a little while, gitawag ni sila grupo nga Davidians. Pero ang grupo karong sa Davidians is daghan ng klase gyapon. Okay. Then at the time, nahitabo nga ang iyang pagkamatay niya, ang iyang misis mooy gigamit sa kaaway nga magpakaon og kanang pagkaon nga nahilo kay nag-private interpretation naman iyang misis. Ang iyang misis mo ni si Florence Hotep. Then sa diyang pagbaligya na niya ang Carmel, ni-move siya kay Wicom niya at that time gibaligya. Kay gipabaligya man gini siya ni kuan kay mawiden. Humana man sa Carmel. Nibalin siya diri mga 25 ang kuan. Dahil mao ni siya gitawag nila New Carmel. At that time, nag-predict siya or nag-time setting siya or nag-private interpretation siya nga si Florence Hotep, kaning nga babae, asawa ni Hotep, predicted that something April 1959, the Assyrian war would be when magira na ba at that time. Ezekiel 9
would take place, Brother Hotep would be resurrected kay na may mensahe nga special resurrection. Okay? Pero na misinterpret ni siya or the private interpretation. And following this, the kingdom would be established. So, gikan sa pagkamatay ni Brother Hotep sa 1955, di ba? 1955. O, 1955 na siya. Then, 3.5 years kay 42 months man na ba? Sa 55, mo sangko ka sa 1959 nga mag-Ezekiel 9 na kuno, maato na sa kingdom. Mao na siya nga gi-private interpretation niya ni nga wala sarad. Pero gibadlong siya ni M.J. Binham. Ingko nga gibadlong siya sa editor sa Shepherd's Rod kay si Hotep di maguna siya American, Bulgarian siya ba? Ibig sa he needs an editor nga mo plaster sa mensahe. So gibadlong siya nga kung dili ka mosunod sa mensahe, di ko mosunod sa imo. Then naghimo siya mga publications to warn other nga ayaw mong tuwa ni kay kanang iyang ginatudlo dili na sumala sa mensahe. Okay. So anay tabo pagkabalo niya iya din gingon nga ang Shepherd's Rod sayop. Gingon niya nga ang Shepherd's Rod sayop ng mensahe. Oo. So pag-ingon niya sayop ng mensahe pero si M.J. Binham nga editor sa Shepherd's Rod gingon sila ang nagpadayon. Pagkabalo niya nangasawa din siya og lahi. Ang pangalan pa dito is si Kain. Ay si Ikan ang pangalan. Ikan ang pangalan. Rather. Okay. So nabalo na sila sa 1959. Nahitabo gigather ang uban nga faithful one sa 1961 Los Angeles, California. Og nasabtan nila nga naana sila sa Vision Pastures or naa sila sa stage na sa Vision. So mo ni si M.J. Binham, mo po ni si Donader. Niabot ang panahon sa 1961 na po isa uban ani nga grupo nga naghawa, naghimo sila lahi nga grupo mo na nga daghan na karong klase nga Davidian. Oo. Daghang klase karon. Okay. So gikan sa California, ni-move sila sa Missouri. Mao na siya ang headquarters sa Vision. Oo. Gikan diri, sige padayon og mensahe sa sulod sa iglesia para nga ma-rescue sila or masitod sila sa kamturan. Hantod moabot ang panahon nga gikan diri sa S-word kani nga study na napuli siya sa Ezekiel 46 nga study na puli siya nga na ang direction sa river is pa eastward. It means na eastward nga study na. Pero lalom na po nga study. Then kaning Missouri naani siya gate diri kung musulod kani mo ni siya Bashan Hill. Then diri sa iyang gate nakikitawag nga Davidian Seventh-day Adventist Association, not as a church but only an association. Kaya di man ta pwede nga maghimog new organizations but reorganizations. Then ang trabaho ni sa Bashan Hill mao ni siya na-establish ni siya sa tuig sa 1961. Then ang uban ana nga namalik sa Wico, kay namin nabalik sa Wico na uban pud sa New York, kana sila mga splinter na lang na sila. Oo. Naiusahay ma-misinterpret ang mensahe ka ang ilang pag-deliver sa mensahe, di pud mauba. Kana usahay masilong uban ibis mapadali ang mensahe, ang uban ma-prejudice na nagsamot. Imbis pa nga kani nga mensahe bugat-bugat din kung imo ning dalon nga kanabitang dalon bitan nimo without kanabitang basta-basta lang. Grabe ang paningkamot ni Satanas nga prejudice na ba ang Adventista karon kung madunggan nila guan offshoot na ba ang imong tanaw sa imo, di ba? Pero kani nga mensahe dili ni siya offshoot. Dili ni siya offshoot. Gitawag ni siya upshoot kay gipabalik na to kung sa standard sa Ginoo. Ang Vision naani siya almost 3,000 acres sa Missouri. Oo. Giprepare ni siya sa panahon sa time sa persecution. Oo. So, kung imong i-type sa Earth Google, Davidian Seventh-day Adventist Association, dalon gid ka diri sa Missouri, Earth Google. Or kung imong i-type ang Vision Hill, dalon ka diri. Mao ni siya ang publishing house, mao ni siya naidaghang balay po diri sa in the midst of the wood. Kani nga lugar, Exeter, Missouri sa America, Vision. Tugnaw ni nga dapit diri. Okay. So, mao na mission ani kay na may ahinsya ang Ginoo nga magpagamit, di ba? Nagid siya ahinsya nga gamiton. Kung dili ko magpagamit, lahi ang gamiton. Ingan ang Ginoo. Wala yung mensahe nga moabot sa kalibutan nga wala yung mensahero. So,
ang gusto sa Ginoo nga namantad diri sa katapusang iglesia militante mao ning Laodicea. Sa karon, ang panahon karon is settling both intellectually and spiritually. Dili lang intellectual kundi spiritually, it means sa kinaiya. Usab nga masitol ta sa katibuok nga kamaturan, dili lang sa pipila or pili-pilion lang nato, kundi tibuok gyud. Mo may leading sa balang espiritu. Aron nga kung masitol na ni sa kamaturan, tugutan sa Ginoo nga buhi-an ni ang upat ka manunda, nakatindog ta sa kamaturan, ang Ginoo mo'y atong saligan. Then makalahutay kita sa ato ang kandungguan. Oo. Na may pangutana. Oo. Para makuha ang great multitude. Para magkuha ang great multitude. Kaya na pamatay wali sa great multitude. Dakong panon. Oo. Pero dili lang 100,000. Ang nakalain sa uban Davidian kay only the 100,000 na ginila. Only lang ang ilang walay weed. Walay weed sila nga buhi git. Oo. So, mo na nila asa may nindot kanang naiwid nga dili lang 100,000 maluwas or 100,000 lang maluwas. Mas nindot tong daghang maluwas. Di ba? Oo. Oo. Mas daghan pa sa 100,000. Kaya ang 100,000, mga leaders naman guni sila. Sila ang leaders sa second Pentecost. 12,000 in every tribes, mo ng 100,000, sila ang leaders sa second Pentecost. Kaya sa first Pentecost, ang leader at that time is 12 disciples. Then, na sila kauban nga about 120 sa upper room. Di ba? So, dili ra po ito 120 kaya ang word nga gigamit dito is about 120. Approximately lang ba? Oh. So, ingana nang nitabuan. Okay. Lahi pangutana. Lahi nga pangutana. Mana na? Ladder. Wapo na, studihan niya pa nato na. Oh, grains of truth. Zechariah sa kapito. Oh. Perfection. Oh, perfection. Sa second, wala pa to kanang kapito ba. Balik ta dito ha katong chart. Oh. Kani imong gipasabot. Okay. Kani? Okay. So wala pa ta diri kay loud cry man nga panahon na. 'Di ba? Pero ang mensahe sa 1930 nga nag-unite sa Stranger's Message. Kung imo bitaning siyang studihan bitaning nga libro, nag-ferment ang iyang handle gyud ay kanang judgment for the living, kanang preparation unsa ano to mo-prepare sa judgment for the living. Kasagaran ingana ang iyang kuan kay gipadala man siya, ang purpose nganong gipadala siya is before sa great and dreadful day of the Lord. Ang pictures niya sa great and dreadful day of the Lord, mo na siya ang Joel chapter 2, chapter 3. Mo na siya ang panahon nga dili basta-basta. O ang 144,000, mas kusgan pa kang Samson. Naada mabasa. Kay 10 times man ang ilang gahom nga ihatag. Then makaadto ka sa lain nasod without using sa mga eleprano. Kay you cannot buy and sell biya. Di ka kapalit og ticket. Saan mo pag-adto dito? Kailangan nga tagaan ka gahom. O nga makaminsay ka sa bisag asa nga mga islands. Lagi nga ipadala siya. Wala na sa singular siya. Siya man pero plural and form. Dili, singular siya dahil mahimo siyang plural. Kaya iya mo itong spread. Pero kani siya, instrumento ra ni siya. Ang importante ang pulong. Kaya ang tao manggod, instrumento ra man. Ako di man ko importante. Wag ko naguno nga importante ko diri. Akong gino na nga importante ang mensahe. Oo. Dili wo kani si Brother Hotep, dili mo siya importante, ang importante ang mensahe. Instrumento lang ang tao. Pasalamat na po ko nga nagpagamit siya. Pasalamat po ko ni enjoy nga nagpagamit siya. Kay kung dili sila magpagamit, lahi mo po nang gamiton. Di ba? Oo. Ana ra. Di ba? Kung di ko magpagamit, di ta magpagamit, lahi ang gamiton. Di ba? Kay mahuman maging bulaton, manamon siya gamiton jud. Gani lang, ma-prejudice ang tao kay naamanggoy mga gi-insert nga mga gihimo ni Satanas nga malibog ang tao. For example, the word nga Davidians, ang kasagaran nga itulo sa uban kay Branch Davidian man. Kanang Branch Davidian, nisipak na sa pagkamatay ni Brother Hotep, then pagka balo ni Florence, katong di-move man si Florence, katong nga area mo to'y gipalit sa Branch. O katong nga Branch, mo to'y panahon sa katong gisunog.
Kay ang branch, wala naman na siya nagsubay po sa writing ni Utod kay siya, nag-angkon po siya nga siya ang Misaya. Siya ang Holy Spirit. Ug pwede sa iyang katong mga babae makigminyo. Then mao na ginagamit sa uban aron nga ang uban nga maminaw, mapidjuris na pud delikado din ni sila di. Di ba? Mana ba naiingana ba nga inject. Pero kung may bawaan na ang history nga wala gyud dapig-dapig ba. Oh, masabtan yun. Kasagaran katura manggong i-insert para ang tao nga makuha mo dili na magminaw. Dili na sila ka balanse sa kamatuoran sa mga ebidensya kay wala naman sirado naman ang pangunahuna. Oh, ingani pud ka kuan pud ang mensahe. Kalabit kang ka-sensitive. Wala sa lagi po kayo ako kay ganun. Sigo dito yung mga kuan kay buko sa mga education kay. Kung ako naghimo kog website kung gusto mo kung gusto mo mag-study sa iyang writings nga inyo gyud matest kay believe not all spirit but try because many are false prophet. The word many is not all. So mo na nga testingan gyud ninyo kay dili man ko pwede nga mayon nga mutuo mo kay nagtuo man gud ko. Dili ko pwede ana. Oo. Dili na ko trabaho ang pag-convince. Trabaho na sa balang espiritu. O, I mean to say, dili na ko ilugon ang trabaho sa balang espiritu kay basing mawad ana sa trabaho. Then kung akong ilugon basing makasala pa ko sa iya. Di man ako nagtrabaho. So ako lang is ako nag-witness lang ko kung unsay mabasa. Kay bisag si John the Baptist niyon siya, behold, I am not a light but I am sent to be a witness to that light. Diya sa kayan. For example, naghimo ko website kay usay ang mensahe nga akong kaning kung i-type ninyo ang word nga extraowlmessage.com ako ang naghimo ani nga ni kaning website para maka-access ang uban sa mga balasahon. So kung mo ani nakadari mo ni extra owl din mo ni ang kuan na kung gusto kag mga devotional nga video na ako'y ginahimo diri nga devotional videos 1 year gyud following the lamp. Pero kung gusto kang mamati gyud sa mensahe niya or mobasa ba ani lang ka sa mic ka diri sa extra owl, then pag abot nimo sa extra owl imo lang ni siyang pinduton na day hear he the rod kaning hear he the rod. Okay, hear he the rod. Pag click nimo na diri ang rod, diri ang almost nga mga writings ni Brother Hotep, kitawag nga tracks. Tracks 1 to 15 diri, 1 to 15. Okay. Naa siya miscellaneous tracks, mga balasahon ni siya. Nga dahang mo napoy answers kanang question and answer. Mga pangutana. Napod siya timely greetings. Kana tanan nga mga balasahon o kanang nga libro, ako na lang nabasa tanan. Ako na lang natistingan. Ako na lang nabasa. For example, mo kuan ka diri the Jonah sign. Kaning nga kanang behold all things. For example, example lang niya. Ito ni click. Kung i-click na to na, dari makita nimo ang whole nga iyang libro, Jonah message. Iyan ni siyang balasahon ni tanan. Kung gusto ka mamati, napaw ko'y gibutang dari nga MP3. Extra OL sa music nga napod ko gibutang diri nga audio bitaw sa iyang mga balasahon. Mga audio na ni siya. So naapod gyud na aron nga maka-access ang uban kay ang akong naga-access sa kuha, kung atong tanawon ang naga-access sa kuha sa website ani is for example there is extra message option. Okay, dito. Hindi ako yung siya. Kailangan. Nanay, may buwan man ako kinsa ang kanabitang kinsa nagtanaw aning website, ano ba, kinsa ang nagkuhan, kinsa mga country. Mo ni siya. Kinsa mo open. Okay. Ayan na po na siya. Sanada. Kanya lang. Basta na nga mga iyang mga libro gusto ninyo testingan o basa na ma-access ninyo. So
nindot daghan ko nakuha mao na nga mga na pudyot nga mga mensahe nga mas nasabtan ako ang three angels message kay ni unite ramon siya sa three angels message. Oo, mao dito na ko ni nasabtan ang Ezekiel 9, dito na ko ni nasabtan ang kanang mga uban pa nga wala na ko nasabtan dito sa Biblia. Oo. Oh, dayon ang nahitabo ani karon ang libro sa unang original sa Testimony to the Ministers. Wala pa toy C appendix karon kay ginabutangan na nila og gamay nga kanabitaw C appendix. Kung tanaw na nimong C appendix, ang ilang gina-repair is si Ellen G. White. Oh, ilang gi-repair. Pero di gid siya pwede nga mahimong siya kay sa original wala na si appendix. Oh. So sa akong nasabtan pod, kung gi-reject ang 1888 nga buhi pa si Ellen G. White, how much more ang kaning somebody is to come kaning sa 1930. Nga wala na si Ellen G. White na matay na siya sa 1915. Oh. So, ang i-mention din ni Ellen White na somebody is to come sa ito. Pero wala siya, may gi-inspired sa iya. So, yung nga nang naisan. Ang word nga Davidians is, dili na siya ngalan nga separate denominations. Kung word lang na siya, gitawag lang siya Davidian kay usama ni David. Kung dili na ko Laodicean, so ang akong condition, usama na ni David. Davidian. Oo. Kung ato nang studyhan sa typology, kabantay mo sa diyang nakasala si King Saul, then ingon siya nga, gi-reject na ka being a king. Sa first Samuel 15 na siya, chapter 15. Then sa verse, chapter 16, imo na itong makita nga, ayaw jig hilak Samuel, adto kang GC, kay na ako'y giandam dito nga magkuhan. Ingon din si GC, basig patyon ko ni King Saul. Sa ayaw kahalag pagdala lang og kanabitong para ihalad nga moadto kang GC. Dito sa panahon ni GC, ang naabda na gyud ni GC dito, ni Prophet Samuel, ang katuig 7. Gikan sa una, ikaduha, hantod sa ikapito, dito sa pag-abot sa kapito, ningon ang Ginoo nga dili pag yun dahil nangutana din si Prophet Samuel nga kan GC, napa ba kailain nga na? Oh, so naapa ko ikawalo, na dito matinud-anon nga nagbantay sa karnero. So mo to ikawalo. Wala to niya nakitaan sa ang kawalo, hantod nga wala siya nakaabot sa ikapito. Oo. Muna nga na si David ito nga ikawalo. Oo. Siya gipili. It mean to say, kung ako, kay naman ta sa Laodicean, kung ako overcomer, ang condition, dili na Laodicean. Kung akong gi-opposite ang condition sa Laodicean nga hubo, nanan sa ako ang pagkamatarong ni Jesus, akong gituan. Kung buta, naasa ako ang wisdom and grace para makakita ko. Kaya the man of wisdom sa si Naaman. Dayon, kailangan ako kung publiko, kailangan ko ang gugma o ang pagtuo. Okay. Kung need of nating Laodicean, kailangan nako ang tanan as long nga naa sa inspiration. So, gi-opposite na nako. Individually, dili nako tawgon nga Laodicean ang akong condition. But I still naagyapon ko sa Laodicean church. Kay sa propesya, Laodicean pa man ang church jud karon ang Seventh-day Adventist. Pero individually, naga-strive ko nga mahimong overcomer. Aron ko mahimong candidate sa triumphant, church triumphant. Oo. Kaya ako dili naman ko Laodicean, unsa naman akong condition? Husama ni David. Gitawag na siya Davidians. Dili na siya Laodicean. Husama ni David mahinusulon. Bisag makasala, apan mahinusulon na. Oh, ingana na. Dili siya separate nga denomination. Naay klase-klase nga Davidian. Una-una na sila. Ha? Una-una. Kanang naiuban nga Davidian pod nga di na gyud mo simba sa iglesia. Nana sila kaugalingon nga simbahan jud ba? Oo nga. Dara sa Mindanao, nana sila. Sa Malaybalay. Naapa yung Davidian nga one pod sila kanang only 100,000 ng ila. Dayon wala na sila iwid nga libig. Mahulog na siya nga offset yun. Oh. Kaya wala naman sila nagsubay sa propesya. Oo. Then ang uban pod ang nahitabuan na madamay pod ang tinud-anay nga nagdala sa mensahe.
Kay kung ang ilang mga moves dili maayo, may piktuhan po to ang nagdala og maayo. Usa marago ng Adventista nga buotan madamay sa mga Adventista nga salawayon. Inga na ra gyapon So, ang yun mahitabo. yung dili ko matapos. So, kaya ito yung mga dili man ni sila